Ito nga bang San Miguel Beer ay makikipag-trade na dito sa Northport Batanguer para makuha itong si Cade Flores. Kabilang yan dito sa mga pinag-uusapan ng mga fans pagkatapos nitong nakaraang PBA draft. Dahil marami ang naniniwala na itong San Miguel ay yan na lang ang kinakailangan dito sa kanilang roster, itong si Cade Flores. At kapag nakuha nila yan, masasabi natin na hindi na sila gagawa ng trade for a while dahil magiging maganda na ang resulta ng kanilang roster. Sa ngayon kasi, isipin natin kung makuha nila to si Cade Flores. Ang mangyayari dyan, magiging center ng San Miguel, itong si Flores at itong si Fajardo. At magiging power forward si Tautua at si Brondial. So pwede na yan sa lineup ng San Miguel Beer. Plus meron pa silang JM Calma at Andreas Cahilig. So magiging kompleto na yung kanilang roster. Actually, pwedeng gawin ng San Miguel, i-trade itong si Andreas Cahilig kapalit ni Cade Flores. O kaya naman, si Jeron Teng ang kapalit. Most likely baka si Jeron Teng ang i-trade ng San Miguel para mabigyan ng pwesto at minuto itong si Chris Miller, yung kanilang rookie. Marami kasi nagsasabi na magaling itong si Miller na 3-point scorer at kinakailangan lamang ng playing time. Ngayon kung sakasakali na makuha nga ng San Miguel to si Cade Flores, dito natin makikita kung gaano kalakas yung magiging frontcourt nila. Dahil kung kayo'y nanonood ng laro ng Northport, alam naman ninyo na magaling talaga itong si Flores, lalo na kapag nabibigyan ng minuto. At yan lamang ang iniintay ngayon ng San Miguel. Kung makuha ng San Miguel itong si Cade Flores, dito na talaga makukumpleto yung kanilang roster at hindi na kinakailangan pa silang gumawa ng kung ano pang hakbang para masiguro na magiging maganda yung pagdepensa nila sa kanilang corona sa Philippine Cup. Alam din natin na itong SMB ngayon ay pinag-uusapang mabuti kung paano nila magagawa ng paraan at mabibigyan pa ng ibang oportunidad silang manalo ng kampyonato. At yung pagkuha kay Cade Flores, magandang step yan. Dito naman sa panig ng Barangay Ginebra, baka meron daw gawin na isa pang trade itong Northport Batanguer. At ang report ay baka daw si Chris Kun ang kunin ng Barangay Ginebra. Pero bukod dito sa pagkuha kay Chris Kun, meron pang isang report na lumalabas ngayon na baka itong si Richie Rivero ng Phoenix ay mapunta sa Barangay Ginebra. At baka daw ang maging sitwasyon dito, ito si Richie Rivero ay ibigay dito ng Phoenix o i-trade dahil hindi sila magkasundo doon sa kontrata. So baka daw mangyari, itong si Richie Rivero sa Barangay Ginebra kapalit nitong si Jason David. Straight up yung trade na mangyayari, although marami magsasabi baka kinakailangan samahan ng second round draft pick ng Ginebra yan para maging mas patas. So Jason David second round pick for Richie Rivero. Pwedeng magamit ng Ginebra to si Rivero bilang additional guard. Plus alam natin pwede rin ito maglaro bilang shooting guard kaya magiging maganda yung kalalabasan ng kanilang rotation. Hindi naman magiging problema minuto dito kay Sunny Steele yung rookie nila dahil power forward ang position nito. So ito si Richie Rivero mukhang mabibigyan niya ng minuto sa Barangay Ginebra kung sakasakali. At alam naman natin na hindi magiging problema yung kontrata dito dahil kaya siyang bayaran ng SMC nung gusto niyang salary. Kaya if ever nga na hindi matuloy itong contract negotiations itong si Richie Rivero at ng Phoenix, pwede siyang i-trade dito sa Barangay Ginebra at sigurado na magkakaroon ng mas magandang oportunidad ng Ginebra na magamit ang nasabing player. At yan naman talaga ang iniintay ngayon ng Barangay Ginebra, yun ang oportunidad na subukang makuha itong si Richie Rivero. Kung ikaw naman si Rivero, ang laking bagay kung makuha ka sa Ginebra dahil syempre alam naman natin nag-i-struggle itong Phoenix Fuel Masters. So kung mula doon sa nag-i-struggle na team ay malipat ka sa isang potential championship contender na Barangay Ginebra, na ba syempre ang laking bagay niyan talaga. Ngayon naman, merong mga nagtatanong kung ano ba ang mangyayari dito sa trade na ginawa ng Northport Batanguer. Syempre alam na ninyo yung nangyaring 3-team trade kung saan nakuha ng Northport itong si J.O. Ambohot, ito namang Phoenix si Evan Nelly, at itong Converge yung rights dito kay Larry Muyang. Fair naman yung trade. Ang problema lang ayon nga dito sa artikulo ng Spin. Bakit pinayagan ng PBA makipag-trade itong Converge, itong Northport, gayong ibebenta sila? Meron kasing rule sa PBA na kapag ang isang team ay ibebenta, merong moratorium dun sa mga trades. Yan ang nangyari dito sa Terra Firma Jeep. Nung ibebenta sila dito sa Zamboanga Valientes ay on hold lahat ng mga trades nila, maski na yung mga trade request ng SMC. Dahil nga, ibebenta sila. Pero bakit daw dito sa Northport pinayagan na makipag-trade dito sa Phoenix at Converge?
Kaya marami nagtatanong ngayon kung posible kaya na baka hindi na matuloy yung nabanggit na trade o bawiin. Sa tingin ko malabo nang mabawi yan dahil nakapirma na ng kontrata at nabigyan na ng approval. Pero ito magbibigay question ulit dito sa tinatawag na consistency sa rules ng PBA. Dahil sa totoo lang parang wala silang consistency pagdating sa ganitong bagay. Minsan pinapayagan, minsan hindi. Kaya nga hindi na nakapagtataka na marami talaga nagiging skeptical dito sa mga patakaran ng PBA. Ngayon, kung sakasakali nga na hindi na matuloy o kung sakasakali na payagan pa rin itong trade ni Ambohot, ni Nelly at nitong si Muyang at yan ay hindi babawiin, marami ngayon na magtatanong kung ano ba magiging sitwasyon talaga dito. Kasi sigurado yung mga teams katulad ng Terra Firma baka ganyan din ang gawin next time na mayroong buyer ulit o kaya yung Blackwater. Kaya nga sigurado na itong PBA kinakailangan ulit pag-aralan o revisahin yung mga bylaws nila para masiguro na magiging fair yung mga trades na gagawin. At ang huli nating report ngayon ay pumirma ng 1-year contract ang free agent na si Kevin Ferrer dito sa TNT Tropang 5G. Si Kevin Ferrer ay huling naglaro dito sa Terra Firma Jeep at ilang minuto lang nabibigay sa kanya bawat game dahil nagkaroon dito ng mga samot-saring injury. Pero 100% healthy na si Ferrer at naniniwala si Coach Chot Reyes at team manager Jojo Lastimosa na magiging maganda ang performance nito. Alam natin na ito si Kevin Ferrer ngayon na isa dito sa mga haligi ng Barangay Ginebra dati bago siya nasama doon sa trade kung saan tatandaan ninyo napunta dito sa Barangay Ginebra si Stanley Pringle. Ngayon, ito si Ferrer kaya yung kinuha ng TNT dahil ito isang 3-point scorer. Alam natin yan ang specialty nito. Plus sa height nito na 6'4", 6'5", pwede itong gamitin na power forward o stretch 4. Naghahanap kasi ngayon ng TNT ng mga big men lalo na at yung ACL injury ni Poy Eram, ibig niya sabihin buong season hindi siya makapaglalaro. Kaya ngayon ang TNT Tropa gumagawa ng paraan para makakuha dito sa free agent market. Sinubukan daw nilang kunin ito si Justin Chua kaya lang napornada at wala silang trade asset na mai-offer. Kaya nga ito na lang si Kevin Ferrer sa free agency ang kinuha nila. Tapos it is mukhang okay pa naman daw ang laro ni Ferrer at yan ang dahilan kung bakit siya kinuha at binigyan ng kontrata nitong TNT Tropang 5G. Sa totoo lang, loaded na yung lineup ng TNT at hindi na nila kinakailangan pa na magdagdag ng additional players. Pero kung sakasakali nga na magawa nila ng paraan nito at makuha pa itong si Kevin Ferrer, na ba ang laking bagay niyan para dito sa lineup ni Coach Chot Reyes at dito sa pangarap nila na maka-Grand Slam. Tandaan natin, pagdating ng Commissioner's Cup at Governor's Cup, nandyan si RHJ, kaya si halos siguradong finalist na sila, ilista mo na yan. Kaya itong Philippine Cup talaga, yan ang pinaghahandaang mabuti ng TNT Tropa. Bago tayo magtapos ay binabati natin ang ating mga taga-subaybay, katulad ni Joshua Giray, Anthony Alon, si Dalmacio de Guzman, Malyari Mascareñas, Katsakino Dukusin, si Dexter Domer, Ireneo Salangsang, si Enju, si Joshua Giray, si RG Bueno at ang iba pa, pati na si Michael D. at Ireneo Salangsang.